since alam niyo yung parang kung alam niyo yung walking pneumonia, so para sa inyo, saan niyo nalaman yung walking pneumonia? Sa akin nalaman ko siya sa balita. Ikaw rin? Ay ako kakascroll ko sa TikTok. Oh. So, my second question here is, are you scared of this new disease that might spread eventually in our country, especially since we already have a history and experience in the previous virus, which is COVID-19? Para sa akin, syempre hindi. Kasi na-experience natin kung paano yung ma-lockdown, di ba? Ang hirap ng buhay. Kaya para sa akin, hindi. Syempre nakakatakot kasi kagaya nga ng COVID-19, ang hirap lumabas. Tapos, since biglaan siya, wala tayong stock ng pagkain kasi nga mga bawal lumabas. Tapos, ang daming kailangan na requirements para makalabas. Okay. So, next question is, are you prepared in case walking pneumonia becomes a pandemic? Sa tingin ko, hindi rin. Kasi kakatapos lang din natin sa pandemic. Ako, hindi kasi since biglaan nga siya, biglaan lang naman yung pandemic, magkakaubusan ng stock sa mga resources, ganyan. Mga pangunahing pangangailangan. Oo, totoo naman na hindi naman tayo prepared sa bagong pandemic na parating. So, next question is, what kind of preparedness and prevention will you use if ever na magkaroon ng walking pneumonia pandemic here in our country? Sa akin, sa tingin ko, laging magsuot ng mask, tapos laging mag-sanitize ng kamay. Oh, okay. Para sa akin, syempre, personal hygiene comes first and laging magdi-disinfect kapag lalabas ng bahay, pag lalabas ng bahay, tapos pag galing ka sa labas, tapos uuwi ka ng bahay, syempre baka madala mo na yung sakit. So, palagi kang magdi-disinfect. Oh, tama naman. So, next question is, will you cooperate with the superior and listen to what expert says? Syempre, kailangan yung makinig sa mga expert kasi syempre para sa sarili nyo naman yun. Tsaka para sa sariling kapakanan nyo naman. Syempre, kasi hindi lang naman siya, syempre para din siya sa awareness tungkol sa sakit and kung paano maiwasan yung sakit na yun para sa sariling kapakanan natin. Sabi natin. Tama. So, excuse me. So, do you think the government is also prepared for this kind of case? Tingin ko oo, kung talagang sila, kung malalaman agad nila na merong kumakalat agad na ganyang sakit na kagaya na parang pandemic na bigla na lang din kumalat sa atin. Kaya siguro malalaman din nila na kailangan nating maging prepared sa sakit kasi naranasan na natin. Para sa akin, hindi. Kasi kung mag-i-spread man yung sakit na yun, hindi naman siya agad malulunas, maahanapan ng para malutasan yung sakit na yun. So, ayun nga, yun nga yung sakit na yun, kung malalaman ng gobyerno or hindi pa rin sila magiging prepared kasi, ayun. Okay. So, nagets ko naman yung sagot nyo kung yung government is prepared for this since nagko-contradict kayo. Ikaw, for you, hindi siya, hindi prepared yung government and for you, magiging prepared naman. So, last question is, what do you think will be the impact of walking pneumonia to your life? Kung sakaling tatamaan po ba ako? Kung sakaling magkakaroon ng walking pneumonia sa Pilipinas, anong magiging impact nito sa buhay mo? Siyempre, babalik na naman tayo sa dating gawin na yan. Hindi na naman tayo lalabas. Siyempre, grabe na yung mangyayari sa mental health natin. Kasi ilang taon tayo nakulong dati. Ngayon lang tayo nagbabawi, tas meron na naman. Kaya, para sa akin, mas makaka-apekto sa mental health ng mga tao. Para sa akin, mahihirapan ka na makipag-socialize since mabilis siyang mahawa sa'yo.
mahirapan ka makipag-socialize. Tas, ayun, balik na naman nga sa dating COVID. Makaka-apekto din siya sa, if magkakaroon ng pandemic, syempre makukulong ka sa bahay, may chance na ma-depress ka. Tama naman. Parehas naman kayo na yung epekto para sa inyo kapag nagkaroon ng walking pneumonia is about mental health. So, tapos sa interview natin, thank you, Raya. Sir, good afternoon po. Okay lang po ba na ma-interview po namin kayo po sa pneumonia po? Okay lang naman. Sir, do you have any idea about pneumonia, sir? Oo, meron naman idea. Napapaload ko siya sa mga news sa TV. Okay. So, do you have any... are you scared of the news pneumonia spreading here in the Philippines, sir? Sa ngayon hindi kasi hindi ko pa nararamdaman yung bagong disease ngayon. Siguro pag marami nang nagkaroon ng disease tsaka So, are you scared of... are you prepared naman po sa bagong case po ng pneumonia po? oo naman kasi nung nakaraang pandemic paghandaan na naman nakasurvey naman. So, what kind of preparedness po about pneumonia naman po, sir? Siguro yung di namin paglabas ng bahay tsaka yung mga paggamit ng face mask, paghugas ng kami lagi, paggamit ng alcohol. So, will you cooperate with the government naman po, sir, if they had a cure about pneumonia po, sir? Oo. So, do you think the government is also prepared in this case po? Siguro kasi nung naka-pandemic napagandaan natin patulad nung nung yung tawag dito yung bawal lumabas ng bahay. Isolation. So, last question, sir. What do you think will be the impact sa ating lahat po yung pneumonia diseases po ngayon? Sa tingin ko malaking impact yun kasi sa tingin ko malaking impact yun kasi kung kumalat yun masira na naman yung natin yung lifestyle natin na yung bagwari hindi na naman tayo makakalabas ng bahay. Sige po, sir. Thank you po sa time po natin. Thank you po sa pag-interview po. Pwede ko po ba kayo ma-interview about sa pneumonia po? Oo. So, sir, do you have any idea po about pneumonia? Yes, nagkaroon na po ako ng pneumonia dati nung bata pa ako. Okay po. So, are you scared of pneumonia po? On the new disease that might spread po? Oo naman kasi syempre once na ako nagkaroon ng pneumonia, so syempre yung lungs ko syempre may damage na, so natatakot din ako na bumalik yung pneumonia ko. Okay po. So, are you prepared in case walking po? If ever po, sir? Case walking, pneumonia become pandemic po ba? Ganun? Actually nung pandemic hindi kami prepared kasi nga sobrang biglaan ng pandemic, di ba? Tapos ang ginawa lang din namin kapag may sakit sa amin, isolate lang. Iniiwasan yung direct contact hangga't maaari. Ganun lang. Okay po, sir. So, ano naman po, next question naman po is, what kind of preparedness or prevention will you use naman po if ever nga po na umano yung pneumonia po ulit? Ano po yung magiging preparedness niyo po? Siguro sa preparedness na yung preparation na pwede kong gawin. Siguro syempre hindi ko sure kung ang pneumonia is nakukuha by air katulad ng COVID. So siguro for further protection ng body natin, siguro I will wear mask. Okay po. And then iwasan din siguro yung matutuyuan ng pawis, ganun. Kasi syempre isa din yun sa mga dahilan kung bakit nag-occur yung pneumonia.
Tama naman po, tama. So, will you cooperate for the superior po ba? Superior and listen to what experts say? Oo naman, kasi hindi naman magsasalita yung mga doctors or medical staff kung di naman totoo, di ba? Yes po. Tama. Ano, syempre yung mga sinasabi nila, that is proven and tested, kumbaga. That's why we need to listen to them, kasi wala ding ibang taong tutulong sa atin kundi sila lang. Okay po, tama naman. So, do you think the government will also prepared of this kind of case? Siguro, in my own opinion, the government should be prepared also, kasi hindi naman lahat may kaya na makapagpagamot ng sarili nila eh. Lalo na yung mga below poverty line. So, I think government should be prepared as well. So sir, my last question po. What do you think the walking pneumonia will impact to your life po? I think if walking pneumonia would occur now, it would be another like it would be another like COVID life. Alam mo yun, kasi if walking pneumonia would be dangerous as COVID-19 did to us, syempre it's another pandemic life na sobrang dami ding mamamatay if hindi na manage ng government yung kung ano man yung dapat nilang ayusin, kasi alam mo naman dito sa atin na sobrang populated na, syempre nakukuha din naman yata yung pneumonia airborne. So syempre hindi natin maiwasan na dadami yung cases ng walking pneumonia. So nakakatakot. Hindi natin alam kung sino yung may malakas yung resistensya, yung mahina yung resistensya. Syempre mas maapektuhan din dun yung mga tao na nasa poverty line or below poverty line, kasi syempre sila yung mga hindi kaya makapag-provide ng daily basic needs. Kumbaga, di syempre iisipin nila kung ipapagamot na lang nila, ipangkakain na lang nila, kasi yun yung alam mo naman, ganun yung mga mindset ng mga Pilipino na mga kumbaga isang kahig isang tuka. Ayun lang. Sir, thank you po sa time po natin. Thank you po sa pag-interview.